COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, welcome muli sa lingguhang serye na ito ng FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Ako po ang inyong kaagapay, Heidi Bernardo Sampang. Maririnig po natin maya-maya ang ilang mga balitang sinubaybayan natin nitong nagdaang linggo, kagaya na lamang po ng mandatory na paggamit na ng face shield sa ating mga pampublikong sasakyan, gayon din ang update sa lagay ng ekonomiya ng bansa, bunsod pa rin ng epekto ng COVID-19 pandemic. At meron din pong balitang inspirasyon si Joy Solis Mirano na ating makakasama later on, kung saan kanya pong itatampok ang mga dapat na ipagpasalamat natin sa gitna ng mga mabibigat na hamon sa atin pong lahat ngayong panahon ng pandemya. Abangan din po natin ang part 2 ng presentation ni Dr. Violeta Bautista o si Dr. Bolet tungkol po sa pagtulong sa mga dumadaan sa mental health concerns dahil pa rin po sa crisis na dulot ng COVID-19. At syempre, mula pa rin po sa Pangulo ng FEBC Philippines, pag-iisipan po natin ang papel na dapat nagampanan ng mga simbahan sa panahong ito. COVID-19 Watch. Lalo pang sumadsad ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumagsak ng 16.5% ang ekonomiya ng bansa mula Abril hanggang Hunyo kasunod ng mga ipinatupad na lockdown. Dahil sa nasabing pagbagsak, opisyal na umanong nasa recession ang ekonomiya ng bansa. Ito na ang pinakamahinang performance ng ekonomiya sa loob ng 4 na dekada. Samantala, bumilis pa rin naman ang angat ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa nagdaang Hulyo 2020. Ayon pa rin sa ulat ng PSA, nakapagtala ng 2.7% na headline inflation para sa nasabing buwan. Mas mataas ito kung iahambing sa 2.5% na naitala para sa buwan ng Hunyo. Sa pagtaya ng PSA, nagkaroon ng mabigat na impact sa pagbilis ng inflation ay ang pagtataas sa presyo ng transportasyon, gayon din ang bayarin sa transportasyon. Natapat umano kasi ito sa kasagsagan ng community quarantine dahil sa COVID-19. Nabatid na maraming bumiyahe sa nasabing buwan para umuwi sa mga lalawigan habang ang iba ay gumamit ng iba pang behikulo sa mga syudad. Ngunit limitado lamang ang dami ng mga sasakyang pinapayagan kaya't may iba na nagtaas ng kanilang singil. Lumalabas din na nagkaroon din ng paglobo sa presyo ng renta, sa bahay, singil sa tubig, kuryente at fuel. Ang mga pinagtatrabahuhan o workplace ang isa sa mga pangunahing itinuturing ng IATF na critical area kung saan nagkakaroon ng hawahan ng COVID-19. Ayon kay National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., kulang ang orientation ng mga manggagawa na may kinalaman sa public safety at minimum health standards. Sinabi ni Galvez na batay sa kanilang pagmamonitor, nakita nilang buhay pa rin ang mga smoking areas sa ilang workplace, partikular na sa mga economic hubs na anyay napaka-vulnerable sa virus. Gayon din ang pagsasalo-salo ng mga manggagawa sa panahon ng break time. Most critical din ayon kay Galvez ang high densely populated poor communities na dito ay hindi naobserbahan ang physical distancing. Anya, mataas din ang kontaminasyon sa hanay ng mismong magkakapamilya na madaling magkahawahan at maisalin ang virus. Sa iba pang balita, inianunsyo ni National Task Force on COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na ilalaan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP ang bahagi ng pondo para sa One Hospital Command Center. Sa ginanap na launching, kamakalawa inihayag ni Galvez na handa ang kanyang tanggapan na ibigay ang ilang parte ng budget ng kanyang tanggapan kay DOH Undersecretary at Treatment Czar Leopoldo Vega na siyang mangangasiwa sa One Hospital Command Center.
Binigyan din ni Galvez na malaki ang magagawa ng nabanggit na command center upang maiwasan na tumaas pa ang fatality rate na kung saan ay ipatutupad ang sistema para sa mabilis na paghihiwalay ng mga COVID patients na nasa kategoryang asymptomatic at mild. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na sa pamamagitan ng One Hospital Command Center ay maiiwasan din ang pagkapuno ng mga pagamutan. Binigyan din ang kalihim na sa sistemang i-implementa sa ilalim nito, mamomonitor ang occupancy rate ng mga pagamutan, hindi lamang dito sa NCR kundi maipapatupad din ang tinatawag na Integration Healthcare Delivery. Nabuo ang konsepto ng One Hospital Command Center nito lamang 1 buwan. Sa ibang tampok na pangyayari, iginiit ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na hindi anti-poor ang mandatory na paggamit ng face shield ng publiko na sasakay ng pampublikong transportasyon simula Agosto 15. Paliwanag ni Tugade na tinutugunan lamang nila ang isang maaaring maging dahilan ng pagkalat ng COVID-19. Sinabi rin ito na ang nasabing hakbang ay para rin sa kaligtasan ng lahat ng mga lalabas ng bahay at gagamit ng mga pampublikong transportasyon. Dagdag ng opisyal na walang katumbas na halaga ang pangangalaga sa kalusugan. Kaya naman panawagan ito sa publiko ang kooperasyon at pagsunod sa health protocols laban sa COVID-19 na ipinatutupad ng gobyerno. Nilinaw din ito na walang multa o kaparusahan ang lalabag dito, ngunit hindi naman maaaring sumakay ng pampublikong transportasyon ang isang pasahero na walang suot na face shield. Una nang iniutos ng DOTR na ipatupad ang mandatory na paggamit ng face shield maliban pa sa face mask sa lahat ng mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus, modern at traditional jeepney, taxi, TNVS at trains, kasama na ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ngayon naman ay narito po ang mga kwentong inspirasyon hatid ni Joy Solis Mirano. Panahon na ng buwan ng wika at anuman ang problemang kinaharap ng ating lahi ay hindi nito mapipigilan ang selebrasyon ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bansa at pagka-Pilipino. Kasabay ng ating pagdiriwang ang proudly Philippine-made na reusable heritage face mask ngayong quarantine. Malalamang hinihikayat ng University of the Philippines ang publiko na gumamit ng reusable face mask upang magbigay daan sa mga medical-grade mask para sa mga frontliners dahil sa kakulangan ng supply. Ito rin ang rekomendasyon ng Eco-Waste Coalition upang makabawas sa paggamit ng disposable single-use mask na gawa sa non-biodegradable at non-recyclable plastic. Kasunod niyan, tinugunan ito ng mga Pinoy na may protective design requirements na ipinapakita rin ang Filipino heritage na environmentally friendly. Ilan dito ang Nolly at Philly Bordang Lumban Face Mask, kung saan ipinapakita ng herensya ang famous Lumban embroidery ng Laguna sa mga face mask na ipinangalan sa mga karakter ng Nolly Metangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Nariyan din ang Inabel Tingian Face Mask Collection mula sa Herencia at Maria Sita Collaboration na mula sa Peñarubia Abra. Ginawa ang reversible Tinguyan face mask sa 2-layer Inabel hand-woven fabric na sinasalamin ang iba't ibang simbolo ng itneg. Mayroong din mula sa Pulamulok, South Cotabato na Blaan beaded hand-woven face mask sa kolaborasyon mula sa Herencia at Dadkalyak, Blaan. Gawa ang Blaan face mask sa 3-ply mercerized cotton hand-woven abaca fabric na may Blaan symbols. Bawat mabebenta ay mapupunta sa artisans, lactating mothers at weavers ng Blaan Indigenous Community ng Barangay Amgua, Pulamulok, South Cotabato. Nariyan din ang Yakan face mask mula sa Lamitan, Basilan sa pagtutulungan ng Herencia at Lamitan City Yakan Weavers, Ifugao Nation face mask mula sa Kayangan, Ifugao, at Inaul Dagmay Weave face mask mula sa Davao-based designer na si Windel Mira na gumagamit ng telang Inaul ng Maguindanao at Dagmay ng Mandaya. Kasunod ng selebrasyong pagka-Pilipino, hinihikayat ng Komisyon ng Wikang Filipino o KWF na isagawa ang lahat ng events ngayong August 2020 gamit ang iba't ibang Pilipinong dialekto maging sa pagbibigay ng impormasyon at anunsyo ukol sa COVID-19. Ayon sa KWF,
Wika ang tulay sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay mapigilan. Tinitingnan dito ang Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang tagapamansag ng kolektibong paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis o matinding pangangailangan. Mayroon din itong isa sa gawang iba't ibang aktibidad na sentro ang Filipino concept ng bayanihan kasabay ng taunang selebrasyon. Nariyan ang KWF Gawad Dangal ng Panitikan at KWF Gawad Dangal ng Wika sa August 15 hanggang 17, 2020 at Gawad KWF sa Sanaysay ng Taon at Makata ng Taon 2020. Para sa balitang inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Solis. Salamat sa iyo, Joy, at susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend ang patuloy nating pagbabalik tanaw sa isang naging webinar na itinaguyod ng Philippine Council of Evangelical Churches o ng PCEC at ng Cross Currents Philippines. Ito po yung part 2 ng naging presentation ni Dr. Bolet Bautista na isang kilalang psychiatrist. Tungkol po ito sa mga dapat nating bantayan sa ating mga sarili ngayong panahon ng pandemya. Kung sa palagay mo'y baka nahawahan ka ng coronavirus, huwag mahihiyang magpatingin ka agad. Wala kang dapat alalahanin kung hindi ka naman na-expose dito. Pinakamabisa pa ring proteksyon ang simpleng paghuhugas ng kamay, tamang pagtakip ng bibig kapag umubo at pag-iwas sa matataong lugar. Makipagtulungan sa mga otoridad para sa contact tracing. Higit sa lahat, ang nararapat na tugon ay tamang kaalaman at paghahanda. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Paalala mula sa Presidential Communications Office, Department of Health, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng FEBC Philippines. So I'm very pleased to be part of this. Let me share with you my reflections on the roles that the church can take given the mental health challenge that the new normal poses to us. Okay? Second role, the church can serve as an educator. And as an educator, it needs to develop programs and materials on how members might promote mental health during the new normal. So fascinatingly, ang iglesia po has natural mechanism where such education can take place. Andun na. Okay, hindi na kinakailangang buuin. Examples would be worship services, prayer meetings, Sunday school classes, Bible study groups, and fellowship meetings. Andyan na po yan. Ngayon, these church activities, pwedeng i-online mo or pwedeng paminsan-minsan may face-to-face sessions, can take up the following themes. It can address personal well-being during pandemic. Examples of themes that target personal well-being would be living with my emotions. Hindi ho ba antitindi ng mga damdamin ng mga tao noon? So how do we deal with such emotions? Renewing my thoughts. May mga pagkakataon, hindi tayo patalugin ng ating mga isip. Crafting personal vision for the new normal. Life does not stop. It continues on, and maybe you have to redefine, re-articulate your personal vision in the context of the new normal. Practicing self-compassion. Alam niyo, sa panahon ito, lagi kong narinig ang mga tao, laging inaaway ba ang sarili? So unkind to oneself. So we need to practice self-compassion, and of course, we need to care for our inner life, our soul. We need to target also family well-being. Alagaan po ang mga tahanan. So here are examples of themes that we could address: practicing mindfulness, developing the virtue of kindness, engendering intimacy, dealing with conflicts and violence. Tumataas po kasi ang violence during time of COVID. At saka, how sad that during the time of the quarantine, people don't know how to talk to each other. And then we need to take care. The church also needs to address
workplace and community well-being. Some themes we can address are nurturing damayan. We should love ourselves, okay? And love others at the same time. Establishing solidarity, pagkakaisa sa ating komunidad, and experiencing collective mourning. I'll talk more about that later on. Kung may programa ka, dapat may materials ka rin. So accompanying materials need to be developed for these programs for different age groups and different activities. So may mga materials ka para sa mga pastor, i-share nila sa pulpit. May mga materials ka para sa Sunday school at materials rin para sa mga Bible studies and fellowship groups. Pangatlong papel, the church as mobilizer, trainer, and provider of lay mental health workers. Napakahalaga po ang lay mental health workers kasi kakaunti ho ang ating professional and licensed mental health people. So for instance, ang mga psychiatrists, mga 600 lang para sa buong bansa. Ang mga clinical psychologists like me, siguro mga 1,000. Ang mga guidance counselors, siguro mga 5,000 or so. Ilang milyon ho ang populasyon ng Pilipinas. So ngayon, ang trend is to train lay people, volunteers, or paid with a small amount of money so they could reach out and help people. Now, alam natin po, there are many people who are isolated, longing to talk to someone who is a good listener, can provide practical words of wisdom at hindi judgy or mapanghusga. The good news is the church has a deep bench of persons who have such characteristics and can be given training to become more effective people helpers. So what does the church need to do? It needs to develop programs for recruitment, training, supervision, and care of their volunteers. Pagka magmo-mobilize ka ng volunteers, alagaan mo ang iyong volunteers. Huwag mo lang gamitin. And they will be the ones providing psychosocial, spiritual support to people in need within and outside the church. Now, psychosocial, spiritual support ministry of the church can be offered informally. Tayo sa loob ng iglesia natin, we are trained to be therapeutic listeners, providing non-judgmental support. O di pag malungkot ako, lalapitan ko lang yung best friend ko sa church o tatawagan ko siya, bawal na nga palang lapitan, ano? E di mag-uusap kami at susuportahan niya ako sa telepono. Hindi ba? Pwede rin naman, it can be done in the context of free church-based counseling services. And then, wala kang counseling center, pero may mga tao ka na trained. So you could connect with professionals like me, agencies who offer professional help but would need volunteers to provide support to their clients. Pero in the long run, kailangan ng aking mga kliyente ng community where they have friends, where people can help them. Saan ko huhugutin yun? Hindi ko gagawin yun sa aking therapy. So you guys in the church can be trained so you could also provide help. You can be a lifeline to these people. Number 4, the church as proponent of integration work. Napakarami hong information available on the science of mental health. The church may gather its theologians, marami po kayo niyan, mental health professionals, meron po tayo niyan, and social scientists to integrate the faith in developing ministry programs on mental health. Kailangan mag-usap-usap po tayo para makita natin ang relevance ng ating Christian faith sa mahalagang usapin, lalo na tungkol sa mental health sa ating bansa. Here are examples of topics for integrative work dealing with pain and suffering. Ano pwedeng sabihin ng scriptures tungkol dito? Moving from loneliness to solitude. You don't need to be with someone sometimes to feel that you're not alone. The spirituality of duda. Nagdududa ba kayo sa maraming bagay nowadays? You think you feel guilty dahil nagdududa ka? But there's such a thing as mental health and spirituality associated with doubt. It's not always bad. Lamentations for the tragic. Marunong ba kayong managhoy, maglament? And of course, generating visions for a sustainable, healthy world. What can be a new normal that can be life-giving? So the church should actively participate in articulating and working towards the establishment of such a life-giving new normal.
kahuli-hulihan. The church, a source of inspiration and hope. There's a growing pessimism and sense of helplessness. Nararamdaman nyo rin siguro yan sa mga chika that is growing among many people with the passing of time under the shadow of the pandemic. Of 43% of Filipinos expecting their lives to worsen over next year based on SWS survey. Lungkot naman, no? Studies have shown, though, that people who are able to transcend, cope well with difficulties, have resources that they could draw energy and inspiration from. Filipinos identify spirituality as their number one resource. Ito ang pinaguhugutan ng lakas at inspirasyon ng mga Pinoy. So the church, through spiritually sensitive programs, can bring the message of hope grounded on personal and social realities to individuals, homes, workplaces, and communities. One way that we can bring hope seems to be a paradoxical activity, creating a contemporary form of biblical lamentation. We're missing this ritual, in our culture. Persons, individuals, or a group in collective mourning or lamentation mourn over tragedies shared by a wider community, either directly or vicariously. You probably have experienced this. You and a friend are reading about the life of a frontliner who gave so much of himself or herself to helping others, and she got sick, or he got sick and died in the process. And you feel sadness. And together with people who know this person, you experience mourning with them. It is collective mourning, and it is healing and growth inspiring, for it sends the message that the one suffering is not alone. And at this point, we remember what James in the scriptures has talked about of true spirituality in the altruism of caring for the orphans and the widows. The church should explore the royal law's profound relevance to mental health. So I end with a prayer. May our churches be facilitators of well-being as we help create the new normal. Marami pong salamat. Kaagapay, patuloy pa rin po ang pagtanggap ng FEBC ng anumang suportang pinansyal na gusto po ninyong iparating para po sa ating gawain. Pumunta lamang po sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, or tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 or sa landline number 8650-0855. 8650-0855 para po sa mga detalye. At ang balita rin po natin, pwede na rin po kayong magpadala ng inyong donation para sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Maraming mga tanong ngayon tungkol sa dapat na papel ng Christian churches sa pagharap sa mga dinaraanan ng bansa dahil sa COVID-19. Kaya kaagapay, pag-ukulan natin ito ng ilang sandaling pag-aaral kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Mahalaga ang bahagi ng simbahan sa panahong ito ng COVID-19. Ito'y dahil ang pundasyon ng simbahan ay isang pananampalataya na, una, pinapahalagahan ang tao ng higit sa mga material na bagay. Pangalawa, inuuna ang paglilingkod sa kapwa kaysa ang pagtingin sa sariling kapakanan. Pangatlo, pinapaboran ang mahihina at walang kakayanan kaysa sa ang mga makapangyarihan. Sa public health crisis na ito ng COVID-19, higit na kailangan ang mga bagay na ito. Kailangan nga lang maunang masusing pag-isipan ito ng iglesia. Sa gitna ng pandemya, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang tunay na gawain ng simbahan? Para lang ba magtipon at maglunsad ng mga gawain? Kung gayon, ba'y wala tayong ipinagkaiba sa mga membership clubs o mga samahan o asosasyon? Para ba magparami, lumago at lumaki ang salapi at pag-aari ng simbahan? Kung gayon, wala itong pinagkaiba sa kung anumang negosyo.
Malaking pagkakataon ng pandemyang ito para ang simbahan ay maging isang pamayanan ng mga taong nagmamahalan at nagmamalasakit. Kasama dito ang pag-alalay sa kapwa sa anumang kabigatan. Pwede tayong maging isang bayan ng Diyos na handang magsakripisyo para unahin ang kapakanan at kaligtasang pangkalusugan ng ibang tao. Pinapaalala sa atin ng COVID-19 na hindi tayo maaaring mabuhay ng hiwalay sa kapwa. Kung ang pamahalaan ay halos sumuko na sa pagtulong sa mamamayan, ang simbahan ay dapat bumabangon naman para ituloy ang laban. Ang simbahan ay may kapasidad na umalalay sa mga nahahapo, nagdadalamhati at nanlulupaypay. Ang mga simbahan ay pwedeng mag-abot ng tulong sa mga driver na hindi pa nakakapasada, maghatid ng kape sa mga pagod na health workers, makinig sa mga saloobin ng mga kabataan na may mental health issues. Ang tawag ng pandemya ay kalimutan ang makasariling pag-iisip at maging kamay at paa ng ating Panginoong Hesus. Ang simbahan ay lunsod sa ibabaw ng isang burol. Hindi ibig sabihin na dahil hindi nakikita ang mga mananampalataya sa isang gusali, ay hindi na nakikita ang simbahan. Sabi ni Jesus, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at purihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Mateo, Kabanatang 5, talatang 14 at 16. Ang simbahan ay bahagi ng pamayanan. Sapagkat bahagi tayo ng pamayanan, nakakasalamuhan natin ang mga kapwa natin sa iba't ibang mga larangan ng buhay. Pagkakataon ito upang matulungan natin sila. Sabi sa Galacia, Kabanatang 6, talatang 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Bilang asin at ilaw sa mundo, tayo ay makapagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa pangkaraniwang panahon man o sa panahon ng krisis. Ang paglilingkod ng simbahan sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng COVID-19 na maging simbahan ng Panginoong Hesukristo ng tulad ng ito'y una pang maitatag. Sabi nga sa mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 44, maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Kapag tunay ang samahan ng mga mananampalataya at ang banal na Espiritu ang pumapagitna, magagawa ng simbahan na maglingkod sa kapwa. Ayon sa Mateo Kabanatang 25, talatang 35 hanggang 36, sapagkat nang nagugutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Nang naging dayuhan ako ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo. Nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. At alam naman natin, iginagalang at sinusunod ng mundo ang sino mang isinasagawa ang kanyang sinasalita. Naluluwalhati ang Diyos at nagkakabunga ang ating mga gawain. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 46 hanggang 47. Tunay nga, O Diyos, maraming salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa panahon ng COVID. Salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na pagpapalakas sa mga taong nanghihina. Panginoon, ang dalangin namin bilang kasama sa inyong simbahan, kasama ng inyong anak, kasama ng inyong banal na Espiritu, na kami ay kumilos, O Diyos, upang tumulong sa aming kapwa, higit pa sa aming sarili. Na huwag naming kakalimutan na Panginoon, sa aming paggawa ng mabuti, kayo ang naitataas at kayo ang naluluwalhati. Panginoon, patawarin mo kami kung kami man ay hindi kumikilos ng ayon sa iyong direksyon.
Mangyari, Panginoon, na baguhin namin ang aming pag-iisip at ang aming sinasapuso sa mga panahon ngayon upang kami tunay na maging kamay at paa ni Hesukristo. Sa kanyang pangalan po kami nagsusumamo. Amen at amen. Yan po ang kabuuan ng ating COVID-19 Watch Weekend. Sa pangalan po ng ating buong pangkat at hanggang sa susunod na Sabado, tayo po ay magkasama-sama. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama, sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.